Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Lunes, Agosto 18, tuig 2025. Sangan sa tong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sangan usab ni Attorney John Destacamento, ako usab si Gia Navarro. Mauwanon apan mainiton nga buntag kanatong tananing adlawng Lunes, Agosto 18 tuig 2025. Mag-uban-uban ta hangtod sa alas 9 sa buntag aron na pagpakisayod sa mga dagkong pangitabo dinhi sa tuwa o paghisgot-hisgot sa mga mainungdanong isyu nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Atong sugdan ang atong tulumanon sa pagtan-aw sa atong mga front pages atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, past planning failures cause Cebu City floods. Sa Sunstar Super Balita, 100,000 pesos nga halin sa gasolinahan, gisakiyo duha na sikop. Sa The Freeman, flood master plan pushed for Metro Cebu. Sa The Freeman Banat News, mga sapa palapdan mo isugyot sa CDRRMC human sa pagbaha. Sa Philippine Daily Inquirer, Bulacan flood control works get fraud audit. Sa The Philippine Star, online gambling operators shifting to other platforms. Sa Manila Bulletin, House begins budget deliberations. Og sa Tempo, driver hunted over dirty finger. Cops bag suspects in murder of two women in Zambales. Maukadto ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Sa atong pagbalik, atong siren partner, ang atong weather update karong buntaga or karong adlaw gikan sa Pag-asa Mactan ug ato nang paghisgutan ang pipila ka mga isyu nga manginlabot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month,
Enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Ug karon partner giyan samtang padayon pang gi-contact sa atong mga kaubanan sa TOC ang taga pag-asa no kay importante nga makahibaw ta sa weather update karong adlaw ilabi na kaganihang buntag. Dunay nakasinati ang sugbo ug mga kusog-kusog nga mga pag-uwan, pagdugdog partner giyan. So Since early morning. Early mornings. Pero karon partner giyan sa atong pagpadong diri sa station, init kayo ang panahon but kato ng mga nakoy mga nasugatan nga mga estudyante partner giyan nga na mauli sila mga panimay kini tungod kay Si Mayor Nestor Archival ni pahibaw kaganiha mga 6 AM ni pahibaw siya nga dunay mga lugar sa Cebu City ang nakasinati og mga pagbaha mo. To dinhi suspendido ang face-to-face classes in all levels, both public and private schools. So pasabot dinhi sa ato ang mga ginikanan ug sa mga estudyante nga nagtan-aw karon, walay klase sa sud sa eskwelahan pero padayon gapon ang online classes. Classes will be conducted asynchronously until further notice. So meaning padayon gapon ang mga online, so ipaagi na lang sa online learning or blended learning. Kana gisiguro ni Mayor Archival alang sa kaluwasan sa mga estudyante, mga magtutudlo
o mga school personnel. Mao gitambagan nila ang mga ginikanan ng mga estudyante nga magbantay gyud sa mga abiso gikan sa mga hingtungdang otoridad. Og alang sa mga for sure kana mga nagklase karong adlaw no, ilan nang ipatuman ang early dismissal sa mga estudyante aron mas siguro ang kaluwasan. Hinoon aduna sila gihatag nga contact number ang Cebu City government nga mahimo nga matawagan kuno galing adunay mga di kalikayang emergency silang dapit, especially sa mga bukid-bukid nga bahin no. Mahimo na sila matawagan sa numero nga 911 alang sa mga Smart TNT and Sun subscribers. Apan pwede ninyo sila makontak sa mga numero nga 0932-537-7770 or 0917-839-9896. So, walay face-to-face klase sa Cebu City. Pero sa mga ginikanan na, bantay paligid ng mga anak kay basin nagpasumangin nga wa kahibaw nga way klase, pero pagkaibaw nga nay klase tud kapaspas sa panahon manglaag din taon na sila. Nakabati ko ang mga estudyante manglaag din taon sa let's say sa Country Mall or sa Ayala pagkabati nga way klase. Samtang pagkahuman ni Mayor Gulyas di pahibaw usab si Mayor Gerard Anthony Samsam Gulyas sa Dakbayan sa Talisay. Kanselado una ang face-to-face classes sa elementary o high school levels. Matod siyang post nga gipaybaw before 7 a.m. nga resulta kana sa nahimong consultation with the City Disaster Risk Reduction Officer nga si Sir Alvin Salentiliana ingon man ang DepEd Talisay City. So ilan ang ipatuman sa pagkakaron ang blended learning aron masiguro nga ang tanang mga kids matud pa ni Mayor Samsam ato na masiguro ang ilang kaluwasan sud sa tag sa ka mga panimay. And kay kagadi na partner giyan ako dito sa may Bulacau Talisay, grabe na ang pagbaha murag lawom na ba, so anya ni resulta usab sa bugat nga trapiko kana lisod kayo ang transportation ani. Oo, so kining maong pagbaha nakita na dia sa mani ang sitwasyon dia gaganiha sa Barangay Bulacau, syudad sa Talisay. Ganiha sa iyo sa buntag mga alas 6 kay kusog-kusog ba ang pagbundak sa uwan. As of 5:30 AM na siya taken. Yes, as of 5:30 AM. Ang resulta na inoon pagka bundak na, pag arang-arang na ang panahon, ni resulta na inoon sa bugat nga dagan sa trapiko, daghan matod pa ang mga stranded gani ato kauban na stranded siya dito sa sa Barangay Tabunok. Oo. Tod kay daghang mga sakyanan nga nangatanggong kay lisod mo lagi nang lisod kayo mag-ibutang sa risko kuno galing moagi sa kanang nga bahaon nga dapit. Ang mga estudyante mo labang og ingon ani mo na ma-appreciate gud nato no ang mga local government units nga mag-suspend og klase as early as possible, pero lisod man pud lagi partner giyan kay usahay kani kinahanglan mo gud ni sila consultation, manginahanglan pa ni sila og kanang approval from City Disaster or sa DepEd, unya maka-announce sila 7 na kapin nya uban ning taon nga mga ginikanan estudyante magyaw-yaw na kay nakaabot na sila sa eskwelahan mao pay pag-declare or pag-suspend sa klase. But kana ato pong sabton nga na po mga klase mong nga nagsugod og alas 6 buntag. Sayo kayo ba kay usa na kanang double shift. And pagkauman ni Mayor Gulyas di pahibaw usab ang mayor dito sa lungsod sa Minglanilla si Mayor Jivenad diin wag gyapon klase all levels, public and private. Kay matud pa ni Mayor Enad, unahon niya ang safety sa tanang mga estudyante, mao nga suspendido ang face-to-face classes tungod sa epekto sa kusog gauwan nga dala sa hanging habagat. And same sa gibuhat ni Mayor Samsam, iyang gi-deliberate una with the DepEd district supervisors og ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. So nitambag usab si Mayor Enad nga papuy-on lang una sa balay ang mga bata karon kay mas maayo nga maniguro na lang usab ang mga ginikanan aron makaginhawa. So apan dunay tambag si Mayor Enad, so sa mga kids nato diha nga nagtan-aw karon ilabi na sa Facebook Live nga padayon gapon sa pag-cut on and learn your lessons tungod sa through
alternative delivery mode. So mo na so far ang ato ang na-monitor nga mga areas nga walay nga nagsuspend sa klase, although paday natong napaabot sabta sa mga abiso gikan sa uban pang mga mayor, especially in Metro Cebu, nga paday ni noon ang ilahang pag-assess sa situation. So alang sa kasayon sa tanan nganong nibundak man ang kusog nga uwan, dala usab kana sa hanging habagat, ilabi na nga gibantayan sa pag-asa dito sa kauluhan ang bagyong Waning. Although ang epekto manggod sa bagyong Waning naragid na sa the northernmost part of Luzon. So ang masinati nato diri sa Kabisayan, matud na sa pag-asa nga until makasinat rin po tag mga patak-patak nga mga pag-uwan dala sa thunderstorms nga mas ma-enhance pa sa hanging habagat. Mga di gyapon kita mangumpiyansa ang atambag sa ato mga ginikanan nga nagtan-aw nato diha sa ato ang sa inyong mga television sets or sa inyong mga smartphones or laptops nga kinahanglan kung mahimo iandam na ang inyong mga numbers gikan sa inyong local disaster offices para in kaso og adunay mga emergency sa inyong dapit like nay mga pagbaha o di ba ka sa mga nagpuyo diya sa bukid-bukid gabahin kaning sa bukid-bukid gabahin kinahanglan tawag dayon aron ma-rescue gid mo, masalbar pa gid mo. And sagad sa mga nag-declare og kanang class suspension, partner Gian, mao ni sila kay ang pag-asa ni issue ganina og thunderstorm advisory mga alas 4:46 sa buntag. So ang mga affected mao ni ang sa Cebu City or sa Cebu mao ni ang City of Naga, Minglanilla, City of Talisay, Lapu-Lapu City, Cordova, Toledo City, Cebu City, San Fernando, City of Carcar, Pinamungahan, Aloginsan, Samboan, Santander ug Uslob. So katong nakita ang unsay nagkuan gani diri nag-suspend sa klase ang City of Talisay, Cebu City ug Minglanilla. So mga nga pagpanagang lang para sa ato ang kaluwasan sa tanan nato nga mga estudyante. So, pero pa sa akong pagpadong diri sa station kana laging mga nakasugatan nga mga ginikanan nga nagkuha na sila mga anak ingon nga naunsa naman nag-suspend naman ng klase nga init kaayo. Di man gid nato matag na ang panahon. And remember, kung makasinati gyapon even though nga ang bagyong Waning kay nara dito sa Luzon, kung makasinati man ganitang mga pag-uwan, tungod na gid na sa pag-enhance. Wow, murag naong na-enhance among panahon tungod sa hanging habagat. Mga di gihapon ka kumpiyansaan. So magpabilin gihapon tang alerto sa tanang panahon. And tungod kay atong oras, alas 8:29 sa buntag naman, Cristel. Ato sa palabyon ang pipila ka mga pahinumdom ug magpadayon kita sa atong paghisgot-hisgot, partner Gian. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Limchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, kauban sila nga Crystal Joy Felerca og Gian Navarro. And karon ato nga sutaon ron kung unsa ba ni mayo pa ba ang ato nga panahon karong adlaw until the midweek. Ato na nga pagasutaon direkta sa Pagasa Visayas. Naka-standby na karon sa pikas linya si Sir Jomer Iclarino gikan sa Pagasa Visayas. Sir Jomer, unsay nay sitwasyon sa atong panahon sa Metro Cebu ug Central Visayas? Yes sir, may buntag sa tanan ug sa ato tanang tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area natong gi-monitor sa may east-northeast ng Batanes na develop na kini into tropical depression ug naay domestic name na Bagyong Waning. So nakita nato kini is naa na sa 520 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Expected nato makagawas ang Bagyong Waning sa atong Philippine Area of Responsibility karong gabi up to sa ugma sa buntag. So wala tay nakita na landfall scenario o dili kini makaapekto sa any part sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. Karong adlaw ang atong weather condition o weather forecast diri sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, generally fair weather. Gawas ini mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized thunderstorms. But tomorrow, Tuesday up to onwards, Wednesday, makasinatin na ta medyo mapanganuron ngito na sa madag-umon na kalangitan. Huwag na mga pag-uwan, huwag kini mga thunderstorm. Magdala kini usahay kusog na mga pag-ulan na posible gihapon ng mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa itong mga issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hinay nga to na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas, kadagatan, linawon nito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, ang haring adlaw mosalop alas 6:01 sa hapon, ang dagat mohunas alas 2:07 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:35 karong buntag gikan diri sa Mactan, Pagasa Visayas, DOST Jomer Iclarino. Sir Jomer, ang kusog-kusog ang atong nasinating nga uwan sa Metro Cebu sayo sa buntag. Tungod ba na sa thunderstorm nga nagdala sa hanging habagat unsa man Sir Jomer? Yes, sige yan ang ato na sinati ganinang kadlaw ng mga pag-uwan, that is localized thunderstorms. So localized thunderstorms naka-issue ta kaninang kadlawon almost portion of Metro Cebu and diha sa may habagatang bahin sa Cebu. So nagdala kini ng mga occasional heavy rain. So actually diri sa atong stations naka-record ta ng 12 millimeters in the span of 24 hours. And kanang 12 millimeters, that na equivalent kana na 60,000 ka barrels per square kilometer. So kana ang cause ng mga flash floods ganiha sa portion of Metro Cebu. Okay.
You made mention up until Wednesday lauman ang mga patak-patak nga mga pag-uwan nga dala na usab sa localized thunderstorms. Base sa ino nga pagbanabana, so unsa nang mga orasa motumaw ang mao nga matang sa kusog nga pagbundak sa uwan, Sir Jomer? So karong adlaw generally fair weather, so nakita nato init na, balik ta sa init and mga localized thunderstorms. That is the characteristic of the fair weather. But tomorrow nakita nato ang Central Visayas or whole Visayas including Cebu, makasinati na medyo mapanganoron padung nato sa madag-umon ug natay mga katag-katag na mga pag-uwan. So naay usahay kusog na mga pag-ulan na posible gihapon ng mga baha or landslides ilabi na sa mga prone areas. Sugod ugma and rest of the days of this week, so expected nato any time of the day makasinati ta mga pag-uwan because kining nakita nato na makaapekto sa Visayas ang monsoon trough o extension kining monsoon rains. Okay, daghang salamat Sir Jomer Iclarino gikan sa Pag-asa Visayas ug mayong buntag ninyong tanan diha sa inyong buhatan. O isa pa yan, ma'am. Dagi salamat o good morning. So manigingon nato Cristel nga sa ato mga ginikanan o sa ato mga friends nga nagtanaw karon online magbantay-bantay gyapon ta sa kung sa mga panahon sa gawas magpaabot ta or atong bantayan ang mga anunsyo gikan sa tagsa-tagsa nato nga mga LGUs ilabi na sa class suspensions adunay mga mga stranded ug uban pa, but on our end manigingon natong there's nothing wrong if we are preparing something. So magdagyapon ta og payong. Always bring your payong inside your bag or make it handy para muuwan man o muinit, nagyapon tay protection og syempre vitamins. And also mga mga extra shirt, mga extra shoes or chinilas kay usually partner giyan kaya makasinati tag mga pag-uwan kay nang mga hapon o padung na gabi nga kanang tigpauli na sa mga trabahante. May nga just like nahitabo pag Friday night, ka remember kapag Friday night nga marag I think fine og like mayo raman to weather pagka Friday afternoon, but pagkagabi ikalit lang nga wata kahibaw nga ingon ato na actually partner giyan na wala kay ko nag-phone ato mga 8 something ana kay murag nalingaw ra kog kuan ba sa balay. Pag abli na ko sa akong phone wala dito na nagsunod-sunod na nga gabi na di ay kita ba nga nata sa sud sa balay nga ay kanang murag pagtuon nato simple lang siya nga pag-uwan nga kanang normal lang. But wata kahibaw days nga sa mga laing mga dapit partner giyan labi na sa Dakbayan sa Mandawi. Sus abot hawak, abot tuhod naman dailang na sinati dito nga mga pag-uwan last Friday night. Oo, grabe. Hinungdan nga dito na mismo. Hinungdan nga grabe kayo mga pagbundak sa uwan. May na lang sa uban mga dapit kay dalirang ni subside. O niya kay na may uban pa mga areas in Cebu nga dali dayon mahubas ang dali dayon nga mahubas ang pagbaha sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit. Hinungdan nga nasakripisyo na gyud in town. So kaning ingani nga mga panghitabo tungod sa mga pag-uwan mo ni nakatukmo dinuon nga ilabi na sa habig sa Cebu City nga kun mahimo iduso na gyud ang flood master plan. Gani ni giawhag ni Kongresista Edu Rama sa Department of Public Works and Highways nga padalion na gayud ang or iduso na gyud ang flood control planning sa Metro Cebu. Kay tungod din nga mga pagbaha nga inyong mga nakita sa inyong mga screens that was happened all over the weekend. Tungod kay kanang inga nga mga pagbaha miresulta baya na sa pagkaguba or pagkaguba sa ekonomiya. Iyan ang gibutyag during a House Committee on a Public Accounts briefing. So giduso ni noon ni Kongresista Rama ang immediate formulation sa Metro Cebu Flood Mitigation Master Plan. Diin kaning kinahanglan gid nga hatagan og pagtagad ilabi na sa infrastructure development kay kung grabe ang baha sa Manila, same levels manusab diri sa Cebu nga mo nay nakita ni Kongresista Rama. Og subay nun kini siyang panawagan subay kini nga mong giduso ni Kongresista Rama. Subay ka na sa nahimong mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ipaubos sa National Review ang mga flood control projects. If I'm not mistaken, karong simana gikatakdang mulusad
ang Senate Blue Ribbon Committee og investigasyon bahin sa mga questionable nga mga flood control projects. It will happen this coming Wednesday. Okay. So, managid ni ato ang pag-aatangan ani, pero malagi na nakalisod gid na unsa man ni makain bata nga, is this the new normal nga wala man gani bagyo diri sa Cebu, mubaha na hinuon. Kadiyot lang nga pag kusog nga pagbundak sa uwan. Kuanay noon, delikado hinuon nga labi na nga maguba ang pipila ka mga infrastruktura, Cristil. Sabi dito po sa Dakbayan sa Mandawi nato reports nga naguba to ang riprap sa Sa Butuanon River. Sa Butuanon River. Nga, mao na ang ni-overflow last Friday night nga mo hinungdan nga grabe ang pagbaha sa Dakbayan sa Mandawi. But I guess, pagkaugma ato, gisuta dayon to ni Congresswoman Lollipop, no? Nga, kato dayon nga kuan nga pagkasabado, but malagi na, sige ingon niya, gikuan na niya ang DPWH nga, unta ba ang mga contractors, I think, if unsa to yet ipasuta nga kung kinsa to ang mga contractors nga kana bitong dili gud mo kanang unsa na dili mo trabaho sakto sa ilang mga kinahanglan itrabaho mer i-blacklisted nila for musunod pa nga mga proyekto, which is dapat na unta na ingon ana no nga kanang lisod ba kay budget sa kwarta sa katawhan nga isalig nato nila didto nya inga naon ba, so mo nang it's high time gyud nga kani sa kay usa man gud ana gikan sa ang usa nga mabasol LGU igo ang LGU mo pasa na dito sa DPWH kay sila man ang mo implement, but ang DPWH mo pasa po na nga to sa contractor, so kada ba ang contractor nga to sa mga residente. Mo na mura ba murag ang cycle. It's a circle, it's the blame game, di ba? Manigi na nakapait namin na mo din tinudlo ay kay hilom-hilom naman in town kay manigingon nato nga ibuntang talag so sa flood control project. Di ba? Ang pinaka-issue man gud nga gibantayan pila gyud ang budget or pila gyud ang kickback. Pila ka ang kickback nga nadawat between the contractor or the DPWH or even the politician kung kinsay nagduso niya na. Well, manay angayan natong pagsubayon, pero manay angayan nato nga hinuktukan no nga manay nga bitaw no mo jud na resulta labi na kung tungod sa flood control, tungod sa ingan ng mga infrastructure projects kanang usik-usika naman lang ino ng pundo sa katawhan. Halos di pagyapon humanon ang mga proyekto kay lagi isiguro manggod kuwangan. Di balik usay ba dita kasabot aning naaman untay proposed budget. Ay proposed budget ni for phase 1. Correct. Nig umanat kuan na to kanang usually ato mga follow-up mga reports. Wa na human kay kuwangan og budget. Kuwangan og budget or kuwangan og padanlog? Mo na sa ato na kuwangan sila og budget. So mo na lagi. Kaha. We hope na nga kani sa atong ikuan sa Blue Ribbon Committee nga kaning mga ipang-investigate ni ang mga questionable nga mga flood control projects. Flood control project. Okay. It's a lesson learned to everyone ba sa mga kuan nga dili lagi unta kung asa ni angay unta ang kwarta, for example kani sa mga master plan, sa mga drainage projects, kaya bang ipatuman gud unta ba? Kaya in the long run no or kanang kuan mobalik ra gud gihapon mo nang usay ang mga tao di pud ta ka blame partner giyan nga nang mo question sila mga igud og kanang transparency kay moingon nga daho kayong budget para adi nga proyekto niya himan-himan awa pag kanilang gani nga mga pag-uwan wa pa gani bagyo, how much more og kanang bagyo na gud ni ating masinati nga kusog kay mga pag-uwan, not just nga dili lang mo last for 1 to 2 hours kanang mo dugay gud kaayo ba. And the worst pa gyud, what if mupalpak ang maong flood control project? Mana malagi na nakabati na gyud na no is that where our taxes go? So man atong paglantaw og man ato ang pait gid kain taw nga kanang mamahimo ng kalbaryo sa ubang mga tawo nga og bubundak man ang kusog nga uwan, mabalakan hinuon na sila tod kay ni mga pagbaha. Gamay lang nga mapag-uwan kat kaganina katong nakamata mo ganina mga 4 or 5 katong kusog na kayo na kusog pag-uwan pag dugdug kada nag-scroll ko na namasa ko sa mga comment section ayun nga
nawa na sadtaan ni unsa na sa natog labang ani padung sa trabahoan kanang baha na pud ni kana ba kay bitong nag-cause na siyang kahadlok. Gamay lang nga kurang magdagkom pa lang gani partner Gian unsa na tog uli ani ron nga. Manay gingon nga matinod gid ang joke sa mga joke pagud sa una sa mga LGUs nga or sa mga kita uban pa mga nangambisyon nga mga politiko nga mudag-op man ang panahon, mudag-om man or mubagaman ang dag-om sa panganod, ihatag na nanay madawat nga ayuda ang panimay. Agoy. Naligingon nato nga, is this the new normal? Well, I don't know why. Unsa na nato paghangop kung ang ingana nga matang sa pagbaha. Nga dala na usab sa climate change, mo na new normal. Unsaon ka nato paghangop ani ron? Unsaon ka nato pag-adapt? Well, ato ka na nga pagasubayon what will happen sa mamahimong investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Basin lain sab nga Blue Ribbon ang ilang nga madawat. But yeah, I hope lagi kani kuan lagi ka ng although we know nga ang mga local government units kay naghimo na jud og mga lakang partner Gian kay sunod-sunod namang gid partner Gian sukad pa ni buwan sa unsa man to nagsugod katong kusog kayo Hunyo katong ting habagat na no. Ya wag gyud sige ra gud tag ka kuan ani. Sige ra tag kabahaan. Ya murag atong hunaw na baluoy kay ang mga residente partner Gian kaning mga naninda, kaning mga commuters, kaning mga drivers nga may ganing mga mga jeep makasugakod ra gyapon ning mga pero dito sure kung makasugakod ba na amot na lang kung gadughan ang baha makasugakod pa baka. Pero di na pud na nila i-risk go ingana na pud ka kon kay di naman na safe sa mga commuters but lagi atong say mga nagoy mga commuters na pasakyan na lang mi kay aron makauli mi luoy pud baya town. Luoy baya in town. Pero mo na lang gud ang kanang sitwasyon ba nga gamayng pagbaha murag na mas stranded na dayon. Dawaton na lang ka nato ni kiniingan ng maumatang sa kamatuoran. I don't know. Speaking of commuter Christine, murag na kay mga hugot diha. Na-try nimo ang speaking of kanang hugot unsa na-try ba nimo katong libreng sakay gikan sa DOTR? Wala. Usara man nakaruta, di ba? From asa na? Kanang 01K. 01K. Wala di ko tig sakay og 01K man. Kana lang sigurong naay tuyo pa Parkwall pero dili kay ko mag man. So wala ko kasuway ikaw nakasuway ka? Ako wala pa. However, pag lunching wala pod ka kuha to. Nagbantay ta sa Capitol pero naka-monitor ta sa ilahang paglusad. So wala ka kasakay sa libreng sakay gyud. Wala pa kasakay. Pero unsa man day pagkahitabo Cristel nga after nga maayo ang pagsugod na inoy mga reklamo nga nitumaw gikan sa mga nakapay mo sa libreng sakay program. What happened? Just 3 weeks ago lang day ni gi-launch ang libreng sakay program para sa mga 01K modern jeepneys partner Gian. At sa itong nabuo 01K, murag mao niya ang pinaka-busy nga mga jeepney route kay kuan man nilang ruta. Orhelio, Cebu City, Orhelio to Park Mall sa Mandawi City. So kaning kuan partner Gian, libreng sakay was designed to benefit around 20,000 passengers from 6 a.m. to 9 a.m. and 5 to 8 p.m. daily. So rush hour mo ni ang mga ting sakay jud sa mga ting trabaho sa mga estudyante labi na daghan kining mga estudyante nga padung sa kana nga magsakay ana nga mga ruta but with a budget of 150 to 160 million and daily subsidies amounting to 350,000 unya mga 100 ni ka mga modern public utilities ang naa sa or ang mo provide og libreng sakay para sa mga commuters but sa atong nabasa diri sa CDN Digital Partner Gian, nakadawat sila og mga reklamo gikan sa mga commuters nga murag naman dog manago ning mga drivers or kani mga buses nga nakakuan ani nga program. So nganong nanago man kuno? Mao na ilang gikuan nga first when the program first started, first 1 to 3 days kay kanang makita daw nila nga usual mo labay ra ni ang mga kani nga mga buses but nakita nila nga na inconsistency. Diriha sa ato ning mga nabasa nga mga mao niyang napadangat nga mga reklamo dito sa CDN. Over time, fewer buses appeared, maybe just around 3 at a time, and noticed many white and yellow buses hiding on the side of the streets to avoid giving free rides.
while the purple ones were the only ones consistently visible. Pila day ni ka kuan sa nga mga jeep kaning mga modern jeep lang? Modern jeep, tanan-tanan. Kaya na may mga jeep nga nakabutang nga na tarpaulin nga libreng sakay and kaniha nalabyan na nako kagabi nakita nako najitatak nga Love Bus ang 01K. Love Bus kaning libreng sakay program sa DOTR. Mao na ang Love Bus nga gikampanya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. diin buot niyang banhawon, and that is true sa gipatuman nga libreng sakay. So, muna to, nakakitatag na nakatatak nga Love Bus. Sa mga reklamo po ginapadangat dito, na moingon daw nga kanang ang mga drivers, kay kanang mobalik lang sila, mangaon pa sila, unya makita lang nila nga mga nag-standby ba. So, mo ni ang mga kuan, mga napadangat nga mga reklamo dito sa CDN Digital Partner Gian, and they're hoping nga unta ba, burag naman to'y kuan nga ang mga drivers daw murag maghuwat nga ma-end ni kuan time at a certain time depende na sa budget kay lagi sa giingon mo na no nga ang gigahin nga pundo 150 to 160 million pesos daily. 150 to 160 million pesos ang giandam nga budget aron matagan og subsidy ang 100 ka mga modern POJs nga mohatag og libreng sakay. Og tungod nga na why noon na uyunan ni Konsehal Winston Pipito, kinsa nga chairman sa Committee on Transportation nga nakadawat usab siya og mga reklamo bahin niini. Sige patuman nga Love Bus og ato niya na ni kaning hinungdan nga buot siya nga mohimo gi investigasyon bahin sa mga programa. Sa iya nga pamahayag yung gibutyag nga ang mga bus drivers nga nituman usab sa Love Bus dili sila motivated nga mo biyahe tuod kay padayon gyapon sila modawat og mga fixed discount ilabi na sa boundary fee from operators bisan og makumpleto ba nila ang mga biyahe o dili. Nungdan nga dagang mga driver ang nipadayag nga di na lang sila mo paimos sa maong nga programa ilabi na during peak hours. Og nisugyo tinuod na mga driver nga unta lang mahapsay pa ang sistema ilabi na sa Love Bus by providing incentives base sa numero sa mga pasahero nga nisakay na ng panahona or pila ka mga trips nga na kompleto. So murag siguro naa ni mga unsa tawag ni murag wala na uyuni sa mga drivers ang unsa man ang pag-implement ani nga programa kay murag sa ilang tanaw murag mahug silang alkanse. Kay sige pa sa atong nabasa diri mao may giingon nila nga mas better daw tong sa una nga tong wala pa ni ang kaning libreng sakay program, wala pa kanang pliti-pliti lang ba kay labi na peak hours, mas daghan pa sila income, mas daghan pa sila makolekta nga mga pliti kaysa sa karon. So meaning ato day ni makita nga murag gamay siguro kanang wala sila nagka-meet at some point nga dapat unsa may basta ilang sistema ani nga murag basin wala pa kay dili pa kayo tantong klaro ang dagan sa pag-implement sa maong nga programa. So and that's something nga kailangan unta i-brought up, i-investigate kay kani man good nighting nindot ang tinguha sa government nga makakuha ni sa mga pasahero nga makalibre og sakay, makalibre sa pamiliti. But at the end, ang drivers luoy kay mao day na dili sila di sila kakuha og kanang proper nga kanang incentives kay syempre dayon unya taas nya remember basta kanang mga ingan na mga subsidy gikan sa gobyerno medyo mataas-taas baya ang mga proseso. And doon nato nga ang mga drivers, ang mga PUB drivers doon na sila gibuhi nga mga pamilya. Hinungdan nga ingana na lang yun ang ilahang pagpaningkamot sa pagmaneho. I even remember one time nga medyo nakatawa ko nakahuna-huna. Hapit na mag-alas 9 sa gabi gikan lang ko gikan lang ko a few weeks ago gikan lang ko na malit og mga libro dito sa G Mall of Cebu kay naman dito ang Big Bad Wolf no. Nakainumdum ko nga naabtan ako nga nay usa ka Love Bus nga sus Ginoo ko.
Aram puno, uy, labaw pahinuon sa nagsinardinas. So allowed ra Has nang ka ingon puno ana. Intan, which is tigid na pwede under Di ba rules sa regulated ra LTFRB. gihapon ta na dapat kay although mo pero mao lagi na libreng sakay man gud so Libreng musiksik. sakay. Oo. Mao na. So I think kinahanglan gud na nga kanang tutukan unsaon kanang ikuan na ilang system ba unsaon ipagpatuman balik nga kanang fair enough for everyone sa commuters, sa drivers, sa government kay I think 'di ba pag lunch ana na si DOTR secretary Dizon. so kana sakto po to ang kuan ni Konsehal Pipito nga kinahanglan ni imbestigahan partner Gian. Anyway, kay ato na- bago pa man po third unsa pa man ron July 23 na lunch mag-usa pa man pud kabuwan so I think And then mobalik pa man sa puhon-puhon si hopefully mobalik pa sa puhon-puhon diri sa Cebu si Secretary Dizon kay iyan na sab nang tan-awon ang pilot testing sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Well, let's see what would be his response sa ing-anang grievances among those mga POV modern POV operators sa 01K nga nipahimos sa libreng sakay. Kay unsaon man makasabot pa ta sila problema nga basin mo resulta no ni sa libreng bukong. Libreng bukong, dili day libreng sakay. Unya partner Gian wala tay igong oras ato nang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong Limchua nga pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa garang ko. Matag binuhat, dunay konsensya. Kung kini mo ang iyang giya sa pag-ila sa husto o sayo. Sa kiniladman sa imong konsensya, ikaw matukmod gayon sa paghimo og mayo o sa pagdikay sa lautan. Busa may danon nga pagpamati gayon kung unsay gisulti sa imong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini, guba ang imong kinabuhi o magpuyo ka sa kinabuhi nga puno sa sala. Sa 1 Pedro 3:16 nangingon, batuni ang malinis nga konsensya. Sa matag higayon nga kita mubaliwala lang sa atong konsensya, ang atong kasing-kasing mahimong tiga. Hangtod nga mabot na gayon ang higayon nga dili ka na magpanuko sa pagbuhat og dautan. Sa 1 Timoteo 1:19 nag-ingon, ug padayon sa imong pagtuo ug malinis nga konsensya. Ang ginagmay nga sala kung magpadayon makamugna og dakong kadaot sa imong kinabuhi. Hangtod nga maglisod ka na sa pagbangon ug dili na mausab pa ang mga pangitabo. Busa may danon ang pagpangayo kanunay o giya sa Espiritu Santo. Kay siya ang magtudlo kanimo sa husto nga dalan nga ngayong subayon. Mga igsoon, mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Pagampok kita. Lagi itong amahan, maglisod kami pagbuntog sa sala nga kanunay magsunod-sunod kanamo. Apan nasayod kami nga sa among pagduol kanimo kami dili nimo pasagdan ug imo kaming tabangan nga magpadawgon kining tanan among gipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa garang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapos sa atong tulumanon. Apan sa di pa tama na minute partner Gian. Ato congratulate ang Oasis of Love Cebu sa ika-30 nga anibersaryo gani nagmalampuson ang 30th anniversary celebration kahagahapon dito sa IEC Convention Center
daghan ang mga nanambong, sold out ang tickets, star-studded ang mong kalihukan. Ang mga highlights nini natay report niya na karong hapon sa Society 47. So, atong pasalamatan, kinsa atong pasalamatan ni Cristel. But before that, ato sa i-greet og belated happy birthday ang usa sa atong mga kaubanan, Yes. si Miss Mary Rose Sagarino nga nagsaulog sa iyang adlong katawhan kagahapong adlaw. Belated happy birthday, Miss. Og atong pasalamatan ang Philippine Airlines. Dangan salamat Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Dagang salamat usab sa among news manager Sir Dennis Tabar, sa TOC Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Ma'am Joanne. Sa newsroom silang Kuya Michael, Kuya Rodel, Kuya Raymond ug diri sa studio si Ferdy Katamislat Katubay. Dagang salamat usab sa iyong pagpakiguban namo karong buntaga. Sangan sa atong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sangan usab ni Attorney John Destacamento, ako sab si Gian Navarro. Stay safe, stay dry, stay hydrated kay init man nga panahon, and God bless us all. Dagan kayong salamat sa inyong pagtan-aw sa Hello Cebu, Mayong Buntag, Pinoy.